Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Romans chapter 5 verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Sickness and divine healing. So today, pag-aralan natin ang pinanggalingan po ng sickness, or diseases. At ano po ang magagawa ng Diyos patungkol po dito. Kaya naniniwala po tayo na meron pong divine healing. At dito po sa binasa nating teksto ay pinapaliwanag po kung paano nakapasok po ang kamatayan sa mundong ito. By the way, yung salitang kamatayan pong tinutukoy dito ay yung pong physical death. Na ang tao po lahat ay namamatay dahil ang lahat ay nagkasala. Ngayon, kabahagi po ng kamatayan na yan ay yung pong sickness. Simula po nung nagkasala ang tao, yung sumpa ng kamatayan ay nagaganap na sa buhay ng isang tao. Kaya makikita po ninyo, unti-unti po tayong nagdi-deteriorate, nagdi-decay, nagkakaedad, tumatanda. At makikita nyo rin po na minsan po sa mundong ito, makakita po tayo ng mga obvious na deformities. Katulad yung nakita natin doon sa pag-aaral natin sa John chapter 9, na merong lalaki na ipinanganak ng bulag. So hindi lamang siya, marami po sa atin may deformity. Hindi lang obvious. Yung iba po pinanganak na obvious po yung kanilang deformity. Pero yung iba hindi mo nakikita. Maaaring meron kang mahinang baga o mahinang puso. Yung iba naman mahinang pangangatawan or immune system. Iba-iba tayo. At makikita po ninyo, simula nung nagkasala ang tao, marami na po tayong mga nakikitang deformities sa mundong ito. At dagdag pa po dyan ay yung kamatayan. Nagtataka tayo, bakit ang bata namang namatay ng isang tao? Meron naman siyang maayos na pamumuhay. Pero bakit ganun? Nagkasakit, tapos namatay agad. So yung iba naman, tumatanda, pero namamatay pa rin. So walang makakatakas doon. Yung tinatawag na decay, disease, deformity, and death. Alam niyo po, yung ating katawan, sana nakadisenyo yan for eternity. Dapat po immortal yung ating bodies. Kaya lang dahil sa curse na nangyari po, nung ang tao ay nagkasala, ay yung ating katawan ay naging mortal. Ibig sabihin ng salitang mortal, death, doom. Maintindihan niyo po, sa mundong ito habang naririto po tayo, mangyayari po. Yung tayo magkakasakit, and eventually, mamamatay. Bunga yan ng sumpa. Ngayon, kung alam niyo lang po yung sinasabi ng John chapter 10 verse 10, na ang nagdala ng sumpa sa mundong ito ay yung magnanakaw, ang diablo. Siya yung naninira, nagwawasak at pumapatay sa tao. Pero sabi ng Panginoong Hesus na parito ako upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. So, katulad nung sinasabi sa Romans chapter 5 verse 12, tumuloy man yung kasalanan sa mundong ito, may solusyon po diyan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 8, Jesus came to undo the works of the devil. Wasakin ang gawa ng diablo. Kaya yung sinasabi sa Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and he went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Yan yung tinalakay natin ng isang araw. Yan ang misyon ng Panginoong Hesus. Ginagawa niya yung nais ng Ama na maganap sa tao. Kaya ang ating Panginoong Hesus ay nagpagaling ng mga taong may sakit nung siya'y naririto po
sa lupa sa kapangyarihan po ng Holy Spirit. Kaya napaka-powerful po ng gospel. Ano po? Ibig sabihin, hindi lamang sin ang kino-confront nito, kundi even yung mga sickness na meron po tayo. Ano po, kung tayo po ay naniniwala sa kapangyarihan ng mabuting balita. So ano po yung pinanghahawakan kong verse sa healing? Ano po na mahalaga para maintindihan natin na posible pa rin na sa panahon natin ngayon tayo'y gumaling sa ating mga karamdaman. Isa po dyan ay yung sinasabi sa Romans chapter 8 verse 11 na binabanggit po rito, kung nananahan sa inyong Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Heso Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong katawang mamamatay. So yung word na ginamit po dyan, katawang mamamatay, mortal bodies, sa pamamagitan din ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. So, kung titignan po ninyo itong text na ito, hindi po ito yung mga gaganap sa resurrection. Ano po, na kung saan papalitan na ng Diyos yung ating katawan. Ang tinutukoy po dito ay yung katawang mamamatay, mortal bodies. So, posible po na through the power of the Holy Spirit, ma-quicken po. Sa English Bible, ang ginamit na salita, quicken your mortal bodies. Pwede pong magkaroon ng buhay. Ibig sabihin, makaranas ng healing yung atin pong katawang mamamatay. So, ganun po ka-powerful yung work ng Holy Spirit na nananahan sa atin. The same power that raised Jesus from the dead. Naalala po ninyo na doon sa Acts chapter 10 verse 38, ano po na binasa natin kanina, na ang Panginoong Hesus nagpagaling siya through the power of the Holy Spirit. At yung Holy Spirit nasa atin na pong buhay ngayon. Kaya posible po na makaranas talaga tayo ng divine healing. Kaya mahalaga yung ating pinaniniwalaan. Ano po, alam niyo po ba na sa early church, pinapractice po nila ang divine healing. Ano po, sa James chapter 5 verses 14 hanggang 16. Kaya lang po sa panahon natin ngayon, meron pong nagpa-practice pa rin ng divine healing sa mga churches. Merong iba naman hindi na naniniwala. Kaya ang sabi po dyan kung kayo'y may sakit, kailangan kayong ipanalangin ng elders at pahiran ng langis. Ganun pong ginagawa ng mga early Christians. At sabi, pagagalingin ng panalangin may pananampalataya yung tao pong may sakit at palalakasin siya ng Panginoon at patatawarin sa kanyang kasalanan. Pansin ninyo, ano po, pareho pong dinidil yung sin and sickness sa buhay ng isang tao. Kaya sabi po rito, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang inyong kasalanan upang kayo'y gumaling. So, makikita po ninyo, may kinalaman po yung karamdaman sa kasalanan. So, bukod po sa curse na meron po sa mundong ito, nagkakasakit din tayo kasi dahil sa kasalanan at kapabayaan, yung disobedience, ano po, at meron po tayo mga wrong habits, ano po, na na-develop, na nag-contribute sa pagkakasakit po natin. Yung iba po, nagbisyo, kung ano-ano po yung inyong ipinasok o inilagay sa inyong katawan, kaya yung sistema po ng inyong katawan nasira. Ano po, aanihin nyo po yan. Ano po, katulad ko nung araw, ako po'y nahilig sa mga maling gawain, kaya ako po'y nagkasakit. Ano po, salamat na lang ako'y pinagaling ng Panginoon. Kasi totoo po yan, sabi sa Galatians chapter 6, verses 7 and 8, a man reaps what he sows. Aanihin natin kung ano yung ating ginawa sa ating katawan. The one who sows to please his sinful nature will reap destruction. Malinaw po sabi ng Biblia. Kaya dapat huwag nating pababayaan or sisirain natin yung ating katawan. Ano po? Kasi katawan natin, gift ng Lord yan . Yan ay temple ng Holy Spirit. Ano po? Kaya mahalaga na yung ating katawan ay alagaan po natin. So sa panahon natin ngayon, yes, nagkakasakit pa rin ng mga Christians. Ano po, hindi tayo exempted yan. Pero naniniwala po tayo sa divine healing na kayang gawin ng Panginoon sa panahon natin ngayon. Ang magpagaling sa mga taong may sakit
na nananampalataya sa Kanya. Po, so, karoon po kayo lagi ng pananampalataya sa Diyos na kaya niyang pagalingin ang inyong karamdaman. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Naniniwala kami na merong divine healing para sa mga taong may sakit at sa pamamagitan ng panananging may pananampalataya. Naniniwala po ako sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kami po ay gagaling. Salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa aming pagliligtas. Salamat sa iyong kapangyarihan at naniniwala po kami na may solusyon pa sa mga katawang nagkakasakit. At naniniwala kami na pwede mo pang bigyan ng panibagong sigla kalakasan ang buhay ng mga taong nagkasakit kung kami mananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, purihin ka. Yan po aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.